Perfect beauty. Yun ang nagkakaisang paligay sa bawat makamala sa kagandahan ni Monica. Isinilang kasi siya na may maganda mukha at hubog ng katawan na bumagi sa taas niyang 5 talampakan at 6 na pulgada. Hindi maitim ngunit hindi naman maputi ang makinis niyang balat. Mahaba ang kanyang buhok. Malantik ang mga pilik mata at nagtatagalay siya ng mapang-akit ng ngiting naglalantad sa mapuputi at perpektong tubo ng ngipin. Sabi ng iba, hawig siya kay Gretchen Barreto. Pero ang palagi naman ng iba, nakakahigat pa si Moni na. Ang pagtatalong yun ay pagpapalitan ng opinyon ng marami. Lihim na kinatutuwa naman ni Ray. Proud na proud siya sa nobya at tuwang-tuwa na siya naging mapalad sa puso ng dalaga. Dahil oong at gwapo rin siya at mayaman bilang may-ari ng isang malaking garments factory sa Valenzuela na namana sa yumaong mga magulang. Maraming lalaki na mas pogi sa kanya at nakakahigit ang taglay na kayamanan ang naghihibang sa kagandahan ni Monica. Swerte nga lamang siya dahil siya napili na mahalin ng dalaga. Pero alam niya na kaya siya nakapunta sa malaki sa marami niyang karibal dahil sa kanya nagtatrabaho si Monica bilang pribado niyang sekretarya. Sa kabila na alam na ng lahat na nobya na niya si Monica, marami pa rin na nagpupursige na magpatuloy ng panliligaw sa nobya. Kinabahala ni Ray na maagaw sa kanya ng iba si Monica. At para makatsak na ang pinangangambahan ay hindi maganap, niyaya na niyang pakasal ang nobya. Itinaon niya ang pagsasabi na binabalak habang nagdi-dinner sila sa isang seafood restaurant sa Makati. May mahalaga ka kamong sasabihin sa akin, Ray. Ano ba yun? Tanong ni Monica habang tinukutsara ang laman ng alimango na siyang specialty sa nasabing restaurant. Gusto ko magpakasala tayo, Monica. Walang ligi na sagot ni Ray. Gulat na napahinto sa pagkain si Monica. Anyong hindi makapaniwala sa narinig na hinarap ang nobyo. Nagbibiro ka ba? Seryoso ako, Monica. Pero bakit bigla ka nagmadali? Akala ko ba magpapalipas pa tayo ng 2 taon bago magpakasal? Nagbago na ang isip ko. Natatakot kasi ako na maagaw ka pa sa akin ng iba. Bukod doon, nasasabik na talaga ako na magkapamilya. Alam mo, nag-iisa na lamang ako sa buhay at napakalungkot ng mapag-isa. Pansamantalang natigilan si Monica. Hindi kaagad mapagpasyahan kung tatanggapin ang wedding proposal ng nobyo. Hindi naman siya tinigilan ni Ray. Tuwid na napatingin si Monica sa mukha ni Ray. Naisip na tama ang nobyo. Wala siyang maisip na dahilan upang magpakipot dahil ang alok ni Ray ay para na rin sa kanyang kabutihan. Kailan mo binabalak na tayo magpakasal, Ray? Matatag na tanong niya sa nobyo. Pahayag ka na? Oo. Walang gatol laman ang sagot ni Monica. Sa lalong madaling panahon, magpapakasal tayo, Monica. Hawak na ni Ray ang kasagutan ni Monica nang sakay sa latest na sasakyan niya. Nalisanin nila ang seafood restaurant para ihatid ang dalaga sa tinitira nitong condo unit sa mismong bayan din ng Valenzuela. Ang mga hindi nakakaalam, lihim na nagtataka kung paano nakaka-afford si Monica sa ganung kamahal na tirahan. Pero napapatango na lamang sila kapag nalamang ang condominium na yon ay isa lamang pala sa property ni Ray. At libre niyang pinatitira ron ang dalaga. Ganon ka-supportive si Ray kay Monica. Simula pa lamang sa una nilang pagkakakilala. At isa yon sa maraming dahilan kung kaya siya napusuan ng dalaga. Nag-iisa lamang na nakatira si Monica sa condo unit na yon. Gumay mga magulang pa at kapatid ng dalaga ay walang alam si Ray. Ang tanging nalalaman lang niya, tulad niyang nag-iisa na lamang sa buhay ang dalaga. Halika, daan ka muna. Anyaya ni Monica sa nobyo nang makababa na sa kotse nito. Sige, maaga pa naman para umuwi. Pagpapaunlak naman ni Ray. Binuksan ni Monica ang pintuan ng kondo at binuhay ang mga ilaw. Coffee or wine? Alok ni Monica sa nobyo nang nasa loob na sila. Sa halip na sumagot ay hinubakan ni Ray sa magkabilang balikat ang nobya. Tinabik at masuyong hinalikan sa labi. Nagpaubaya naman ang dalaga. Gumanti ng yakap at halik sa nobyo. Pero bago ang lahat, nauwi sa hindi pa dapat na maganap, biglang kumala sa pagkakayakap ni Ray si Monica. Bakit? Gulat na tanong ni Ray. Huwag ngayon, saka na kapag kasal na tayo.
Gusto kong ihatid mo ako sa harap ng altar na walang bahay dungis. Humihingal na pakiusap ni Monica. Sige. Nakakaunawa namang sabi ni Ray. Mahal kita kaya igagalang ko ang iyong kagustuhan. Habang papalayo sa tirahan ni Monica ay lihim na napapangiti si Ray. Malapit nang maging kanyang-kanya ang nobya. Buong-buo ang paniniwala niya na kapag kasal na sila ni Monica, wala na makapagtatangkang umagaw pa dito. Tinakda ni Ray ang kasal nila ni Monica sa kalagitnaan ng buwang darating. Garden wedding yon at sa malawak na compound na minanang tahanan niya yun balak na idaos pati ang reception. Personal na kumausap na sila ni Monica ng paring magkakasal sa kanila para mabigyan sila ng schedule. Nakipagkontrata na din sila ng may-ari ng isa sa sikat na caterer na siyang maghahanda ng mga pagkain at mag-aasikaso sa kanilang mga magiging panauhin. Ang wedding gown ay isusuot ni Monica, isa sa isang sikat na couturier sa Maynila niya pinagawa. Handang-handa na ang lahat. Ni sa guni-guni ni Monica ay hindi sumagi ang magkakaroon ng balakid sa kasal nila ni Ray. Isang lalaki na hindi niya kilala ang kanina pa niyang napapansin sunod ng sunod sa kanya habang mag-isa siyang nagsha-shopping sa isang mall. Hindi siya hinihiwalain nito kahit saan siya magpunta. Titig na titig to sa kanya na para bang pinag-aaralan ng kanyang bawat galaw. Gusto sana niya itong harapin at kumprontahin pero naaninag sa kanya ang takot na baka iti isang magnanakaw na kumukuha lamang ng tiyempo para magawan siya ng masama. Gusto rin sana niya itong isumbong sa mga security guards pero naiisip niya baka nagkakamali lamang siya sa hinala. Mapahiya lamang siya dahil wala naman na sa ayos ang lalaki na gagawa ng masama. Upang makaiwas, nagpasya na lamang siya na umuwi. Mabilis siyang lumabas ng isang mall. Taxi! Malakas sa tawag ni Monica na may kasamang kawain na namataang walang lamang taxi na papalapit. Pabilis sumakay siya sa humintong taxi sabay utos sa driver na kaagad itong patakbuhin. Habang sila'y papalayo, nilingon niyang humahabol ang hindi kilalang lalaki. Malakas sa sumisigaw, tinatawag siya sa ibang pangalan. Rizalina! Hintay! Gusto kitang makausap! Luminaw sa kanyang dahilan ng pagsabaybay at tila pag-aaral ng lalaki ang kanyang galaw. Napagkamalan siya nito na isang kakilala. Tiyak niya na hindi ba sa kakilala lamang dahil hindi ito magpapakahirap na ilaban ng habulan ng mga paa sa walang kapagurang makina ng taxi. Kawawa naman siya. Naibulong niya sa sarili. Hindi pagganap na nakakalayo ang taxi ay napilitang huminto dahil sa traffic na bumara sa kanilang unahan. Naging dahilan yun upang abutin siya ng humahabol na lalaki. Malakas sa kinatok nito ang saradong bintana ng taxi at napilitang buksan iyon ni Monica. Ha? Salamat sa Diyos at natagpuan din kita. Matagal na kitang pinaghahanap, Rizalina. Humihingal sa pagod na sabi ng lalaki. Hindi Rizalina ang pangalan ko. Gulat na bulala si Monica. Monica ang pangalan ko, ako si Monica. Paggidiin niya sa tunay na pangalan. Hindi ako naniniwala, nagsisinungaling ka lamang. Hindi ako maaring magkamali na ikaw ang nagwawala kong kasintahan na si Rizalina. Magpupumilit ng lalaki. Napagkamalan mo lamang ako, Mr. Maaring nakamukha ko lamang ang sinasabi mong Rizalina. Pagtutuwid ni Monica. Sa halip na makinig at maniwala, ang sariling paniniwala pa rin ang pinaggigiitan ng lalaki. Wala akong alam na nagawang pagkukulang sa iyo, Rizalina. Bakit bigla ka nagbago? Naghihinanakit na sabi ng lalaki habang tumutulo ang luha sa mga mata. Sa halip na maaway, nakaramdam ng pagkaine si Monica sa lalaki. Pasinghal na muli siyang magsalita. Ano ka ba? Sinabi nang hindi ako si Rizalina. Gustong ipagpasalamat ni Monica dahil nag-go na ang traffic. At hindi na lumawig ang pagkikipagtalo niya sa lalaki. Hindi na ito nagtangkang sumunod o humabol habang siya'y papalayo pero inihatid siya nito ng tinging naghihinanakit. Nagpapahabag at naramdaman niyang parang kinurot ang kanyang puso. Malalim na ang gabi. Hindi pa rin dalawin ng antok si Monica. Ang lalaki nakatagpo niya sa mall. Ang laman ng kanyang isip. Sa kabila ng pagod at balisa nitong kaanyuan ay mababakas pa rin ang kagandahang lalaki nito. Kapugi ang alam niyang angat sa nobyo na si Ray.
Ewan niya pero parang nararamdaman din niya ang bigat ng problemang taglay nito. At natitiyak niyang iyon ang dahilan kung bakit napagkamalan siya nito nang hinahanap niyang si Rizalina. Hindi malaman ni Monica kung bakit parang gusto tong tulungan ng lalaki na maituwid ang naliligo niyang paniniwala. Hindi mapagkakaila ang pagkapuyat ng mga mata na pumasok siya sa opisina ni Ray kinabukasan. Nag-aalalang sinita siya nito. Mukhang may nilamay kang mahalaga kagabi, love. Ano ba yun? Gusto sanang sabihin ni Monica ang buong pangyayari sa nobyo pero ewan niya dahil hindi niya nagawa. Naging madali pa sa kanya ang maglubid ng kasinungalingan kaysa magsabi ng katotohanan. May old movie kasi ako na nakaligtaang panoorin sa sinihan kaya pinanood ko na lang sa bahay. Maganda kasi. Hindi mo na magiging paborito ang si na Tom Cruise kapag kasal na tayo, Monica. Nakangiti namang ngisi na sabi ni Ray. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi po ako na magiging paborito mo at siyang pupuyat sa'yo gabi-gabi. Nagbibirong sabi ni Ray. Loko mo? Nakairap na sagot ni Monica sa nagtatatawang nobyo sa may bato sa binata ng hawak na ballpen. Buong maghapon ay nagpakabisi sa ginagawa si Monica para walang mahalata si Ray. Buong maghapon din naman ang kanyang isip ang lalaking na-meet sa may mall. Nakantaka siya sa sarili kung bakit hindi niya magawang ipagtapat ito kay Ray. Ang tungkol sa lalaking yun. 5:00 ng hapon, oras na ng uwian. Naku, sorry love. Dahil hindi kita maihahatid ngayon. May importante kasing business conference sa mga kapwa ko factory owners sa may Makati. At doon ako pupunta. Paghingi ng paumanhin ni Ray sa nobya. Tao ka para namang hindi ako makakauwi ng mag-isa kapag hindi ka kasama. Natatawang sabi naman ni Monica. Anong ginagawa ng mga taxi jeep dyan sa labas? Pagpapatuloy niya. 6:00 pang business conference ni na Ray pero dahil nga sa malayo ang Makati at matraffic sa daan kaya 5:00 pa lang nagpaalam na kay Monica upang hindi malate sa usapan. Bye love, pamamaalam ni Ray sabay halik sa pisngi ng nobya. Ingat, sabi naman ni Monica. Kasunod ni Ray na lumabas na rin ng opisina si Monica. Ang nasa isip niya ay umuwi na pero nang nakasakay na siya ng isang taxi, hindi niya naiwasan ang biglang nagbago ang kanyang desisyon. Sa mall po tayo mama, utos niya sa driver. Sa lakad na iniwala siyang balak na mag-shopping. Ang hindi niya maipaliwanag sa sarili na gusto niyang mangyari ay muling makatagpo ang lalaking napagkamalan siyang si Rizalina. Ngayon hindi na niya ito maiiwasan kundi haharapin. Gusto niya itong makausap upang ganap silang magkaliwanagan. Sa bawat section, sa bawat floor ng department store, pasipat-sipat na iniisa-isa ni Monica ang bawat lalaki na makakasalubong. Kinikilala, pero napagod na siya sa kalalakad at kakaikot ng tingin ni anino ng lalaking hinahanap ay hindi niya namataan. Napagod na siya at makaramdam pa ng pagkapahiya sa sarili. Isa siyang babaeng tao na malapit ng ikasal. Inuubos ang panahon sa isang lalaki na minsan lang nakita, hindi pa kilala. Bigla siyang natauhan sa kahibangang ginagawa at nagpasya na siyang umuwi. Papalabas na siya ng department store nang biglang kabahan sa nakitang lalaki na pasalubong sa kanya. Ang lalaking kanina ay pinananabik kanyang makita. Pero dahil nga sa natauhan na siya, nagbago na ang kanyang isip. Ayaw na niyang makaharap ang lalaking to. Nahihiya siya sa nobyong si Ray dahil hindi pa man sila kasal. Nagagawa niya tong pagtaksilan kahit ito'y sa isip lamang. Mabilis na umiwas si Monica na makasalubong ang lalaki. Tumakbo. Humabol naman sa kanya ang lalaki at muli tinawag siya sa pangalang pinagpipilitan nito sa kanya. Huwag mo akong iwasan, Rizalina. Mag-usap muna tayo kahit sandali lang. Hindi pinansin ni Monica ang pagtawag ng lalaki. Na makalabas ang department store ay hindi na niya hinintay na makalapit ang namataang taxi na dumarating. Sa mismong gitna ng daan, sinulubong na niya to. Iniharang ang kanyang katawan sa daraanan nito. Nang huminto ang taxi ay mabilis siyang sumakay at kaagad na inutusan ng driver na pasibarin iyon papalayo. Ayaw ni Monica pero hindi niya makontrol ang sarili na hindi lingunin ang lalaking pinagkakaiwasan niya. Hindi na to humahabol. Hindi na rin sumisigaw. Anyong lulumong-lumo na nakatayo lamang ito sa gitna ng daan. Habang nakatanaw sa papalayong taxi na kanyang kinalululhanan.
Kitang-kita niyang pagparamdam sa anyo nito sa pangalawa niyang kabiguan na siya ay makausap. Muli ay parang kinurot ng kanyang puso sa awa sa lalaki. Nakabuo na ng pasya si Monica. Ipagtatapat na niya kay Rain tungkol sa lalaki. At kung papayag ang nobyo ay hihilingin niyang makasal na sila ng maaga. Kesa sa napagkasundo ang petsa. Pinangangambahan niya ang sandaling mag-aharap sila ng lalaki kahit ang totoo hindi naman niya ito kinatatakutan. Kundi ang kanyang sarili na nararamdaman niya unti-unting tinutubuan ng simpatya sa lalaki kahit hindi naman niya nakikilala. Ang problema, kaagad niyang binuksan kay Ray nang makita sila sa trabaho kinabukasan. So, ang lalaking yun ang dahilan ng hindi mo pagkatulog, Monica? Nagpatango-tangon tanong ni Ray sa nobya. Oo, Ray, at para maiwasan ko siya, gusto ko magpakasala tayo sa lalong madaling panahon. Naka-schedule lang kasal natin, Monica. Mahirap nang baguhin. Pagwawalang bahala ni Ray sa kanyang sinabi. Ang tanging magagawa ko ay mapigilan ng lalaking yun sa paggugulo sa'yo. Paano? Malalaman mo rin, Monica. Kinabahan si Monica sa nakitang pagbabanta sa anyo ni Ray. Lalo na nang tawagin ito sa telepono. Nakaamoy siya ng hindi maganda sa gagawin ng nobyo. Gusto tuloy niyang pagsisihan na naipagtapat pa nito sa kanya ang lahat. Hapon at uwian na naman. Naghahanda na sa pag-alis si Monica nang may kumatok sa pintuan. Bubuksan sana niya ang pintuan pero inunahan siya ni Ray sa kanyang pagkatataka. Tatlong lalaki na mukhang may mga maton ang dumating. At kahit hindi niya nakikita na tiyatsak niyang barilang nakabukol sa kanilang mga bewang sa likod ng suot niyang mga jacket. Pinatuloy sila ni Ray bago siya binalingan. Ngayon natin tatapusin ang problema mo, Monica. Anong ibig mong sabihin? Samahan mo kami. Kung saan mo palagi nakikita ang lalaking gumugulo sa'yo. Maring sabi ni Ray. Wala nagawa si Monica kundi sumunod sa gusto ng nobyo. Lumabas sila ng opisina at sumakay sa kotse ni Ray upang magtungo sa mall. May sariling sasakyan ng tatlong mukhang maton. Isang jeep, honor type na umaagapay na lamang sa kotse ni Ray. Habang pumapasok sila sa car park ng mall, lihim na dinarasal ni Monica na sana hindi niya makita ang lalaki. Nahuhulaan niya na masama ang binabalak gawin doon ni Ray at parang nakokonsensya siya na siya ang magiging dahilan ng kapahamakan ng lalaki. Mula sa car park ay pumasok sila ng department store. Binaybay ang bawat section ng tindahan sa bawat floor. Ituro mo lang sabi ng lalaking yun. Kung makikita mo, Monica, paalala ni Ray sa nobya. Tango lamang ang isinagot niya. Nakaplano na sa kanyang isip ang gagawin kung makikita ang lalaki. Sasabihin niya kay Ray na hindi siya nakita o hindi siya ang lalaking kanilang pinahahanap. Sa araw na yun ay tila bigo siya na makita ang lalaking yun. At kanya naman iyong kinatutuwa dahil makakalibre ang lalaking yun sa kung ano man ang masamang binabalak na gawin ni Ray. Nakita mo na ba siya? Inip na tanong ni Ray. Wala baka naman hindi siya pumunta rito sa araw na to o hindi na babalik. Umuwi na lang tayo, Ray. Saglit na tiningnan muna ni Ray ang nobya bago sumangayon sa gusto nitong mangyari. Mabuti pa nga na umuwi na tayo kaysa magmukhang tanga rito. Pagkakasunod na lumabas sila ng department store upang pumasok naman sa car park na kinaparadahan ng kanilang mga sasakyan. Papasakay na si Monica sa kotse ni Ray. Nang isang kotse ang dumating, sa mismong tapat nila pumarada. Nanlaki ang mga mata ni Monica nang makilala ang lalaking lula noon. Ang lalaking kanilang pinaghahanap. Mabilis na lumulan si Monica sa kotse upang umiwas na makita ang lalaki. Lingid sa kanya ay papasok pa lamang ito sa car park ay natanaban na siya nito at namukhaan. Wala siya nagawa nang mabilis siya nitong lapitan. Salamat at nagkita tayong muli, Rizalina. Ngayon hindi na ako makapapayag na hindi tayo magkausap kahit sandali lang. Seryosong sabi ng lalaki. Kahit hindi itanong, natiyak ni Ray na ang lalaking lumapit kay Monica, ang lalaking kanilang pinaghahanap. Mabilis itong nilapitan. Kaagad na pinetsirahan. Hindi siya si Rizalina na sinasabi mo. Siya si Monica na nobya ko at malapit na kaming ikasal kaya tigilan mo na siya. Galit na sabi ni Ray. Sa narinig ay gimbal na iwinaksi ng lalaki ang kamay ni Ray at muling hinarap si Monica. Bakit pakakasal ka sa kanya, Rizalina? Sumumpa ka sa akin, ako lamang iyong mamahalin.
Pero bakit nagbago ka? Mangiyak-ngiyak na sabi ng lalaki. Nagkakamali ka. Sinabi ko na sa iyong napagkamalan mo lamang ako. Ako si Monica at hindi ang sinasabi mong Rizalina. Pag-ugumit ni Monica sa tunay niyang pangalan sa lalaki. Sasagutin sana ng lalaki ang sinabi ni Monica pero nasunggaban na siya ng 3 kasama ni Ray. Pinagtutulungang gulpihin kahit duguan ay ayaw pang tigilan. Tama na! Sigaw ni Monica. Mabilis sa lumabas sa kotse si Monica at dinaluhan ang nakahandusay sa lapag na lalaki. Napilitang layuan siya ng 3 gumugulpe. Hindi niyo siya dapat na ginaganito, subat ni Monica sa mga kasama ni Ray. Wala siyang kasalanan kundi ang mapagkamalan ako na si Rizalina na kanyang nobya. Natigilan naman si Ray sa inasal ni Monica. Hindi niya inaasahan na sa kagustuhan niyang mabigyan ng proteksyon ng nobya ay siya pa ang mapapasama. Sa paglayo ng 3 gumugulpe, nagkaroon ng pagkakataon makakilos ang lalaki. Mabilis sa dumukot ang kanang kamay sa bewang. Baril! At sa pagkabigla ni Monica ay bigla siyang pasakli na niyakap ng lalaki. Ang gawing liig at siya ay tinutukan ng lalaki ng baril sa ulo at sa halip na sina Ray. Ginawa siya nitong hostage. Huwag kayong lalapit, kundi babarilin ko siya. Banta ng lalaki kina Ray. Hindi nakagalaw si Ray sa takot na totohanin ng lalaki ang kanyang banta. Pakaladkad namang hinila ng lalaki si Monica patungo sa kanyang kotse at persahang pinasakay. Pasok! Pasigaw na utos ang lalaki kay Monica na hindi inalis ang pagkakatutok ng hawak na baril sa kanya. Matalino ang lalaki. Binaril mo na nito ang gulong ng kotse ni Ray na ganoon din ang gulong ng jeep ng mga kasama para masigurong hindi sila makakahabol. Naiwan nagmumura sa hangin si Ray. Nang mabilis sa sumibad papalabas ng car park ang kotse ng lalaki, tangay si Monica. Pero bagamat naisahan siya ng lalaki ay naiwang buo ang pag-asa ni Ray. Nabababawi pa niya si Monica at magagantihan ng lalaki. Bago tuloy ang makalayo ang kotse ng lalaki, nakuha niyang plate number nito. Kahit sa impyerno pa yan magpunta, susunod ako. Galit na bulong ni Ray sa kanyang sarili. Malayo na natatakbo ng kotse ng lalaki. Natapos ang kahabaan ng Rojas Boulevard na kanina binabagtas nila. Palabas na sila ng Maynila patungong probinsya. Saan mo ako dadalhin? Nag-aalalang tanong ni Monica sa lalaki. Ibabalik kita kung saan ka nagmula, Rizalina. Formal na sabi ng lalaki. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako si Rizalina? Gigilaman na sabi ni Monica. Kamukha ka niya? Angil ang lalaki. Yun ang malaking pagkakamali mo sa buhay dahil kahit sinong magkamukha ni Rizalina na aariin kong siya. Natigil na si Monica sa sinabi ng lalaki at nahalata niya na desperado na ton ay paglaban ng maling paniniwala. At upang makatsak siya ng kaligtasan, hindi siya dapat na makipagtalo, kundi ang makipaglaro sa kahangalan ng lalaki. Sa Cavite tumuli ang kotse ng Lito pero hindi ito huminto sa kalunsuran. Nagtuloy-tuloy ito sa pagtakbo. Pumasok to sa isang maliit ngunit napakahabang landas sa humahantong sa dagat. Huminto ang kotse sa harapan ng isang bahay, bakasyunan na sa tinig ni Monica ay walang katao-tao. Hanggang dito na lamang tayo, sabi ng lalaki kay Monica na naunang bumaba sa kotse. Iniwan siya ng lalaki. Nagpauna tong lumakad palapit sa bahay na bakasyunan. Nakasilip ng pagkakataon si Monica. Kung gugustuhin niyang tumakas ay magagawa niya. Pero kalat na ang dilim sa paligid at hindi niya alam ang lugar na kinaroroonan. Naisip niyang baka igit na kapahamakan ng kanyang mata mo kaysa sa kamay ng lalaking sa kanya ang bumihag. Halika na, tawag ng lalaki sa kanya. Walang pagpipilian si Monica kundi ang sumunod sa lalaki. Pumasok na rin siya sa bahay bakasyunan. Maayos yun at malinis. Kompleto sa mga kagamitan. Pero dahil nga sa estranghero sa kanya ang lalaking kasama ay hindi pa rin niya maiwas sa mag-alala. Kung may iniisip kang masama sa akin, huwag mo nang ituloy. Mamamatay na muna ako bago mo maisagawa ang iyong binabalak. Banta ni Monica sa lalaki. Napapailang naman na natawa lamang ang lalaki sa kanyang sinabi. Tumingala to at kumuso sa dingding. Nanlaki ang mga mata ni Monica sa nakita. Ang babae sa larawan na kasama ng lalaki kamukhang kamukha niya. Kung kilala nga lang ba niya ang lalaki gusto niyang isipin na
Siya ang babaeng iyon at minsan magkasama silang nagpakuha ng larawan. Siya si Rizalina. Pagpapakilala ng lalaki. Hindi ba kamukhang kamukha mo siya? Tumawa naman si Monica. Minahal ko siya ng mahal na mahal. Pagpapatuloy nito, iginalang ko siya at halos sambahin. Minsan hindi ko siya tinangkang galawin dahil gusto ko na ihatid siya sa harap ng altar na walang bahay dungis. Wala kang dapat ikatakot sa akin. Kung paano ko ginalang si Rizalina, ganun din kita igagalang, Monica. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinawag siya ng lalaki sa tunay niyang pangalan. Nakadama ng kapanatagan si Monica. Dama niya ang nasasabi ng totoong lalaki at ganap na siya na ngayon naniniwala na hindi ito masama. Naging biktima lang tong ng pagkakataon at nangangailangan ng pangunawa. Anong pangalan mo? Naisipang itanong ni Monica sa lalaki. Rafael Gonzaga. Nakangiting pagpapakilala nito. Sa pamilya namin ang resort na to kaya walang basta-bastang tao na makakapunta rito. Di ba nalaman kung miyembro ng aming pamilya? Tuli ang nawala ang takot ni Monica nang makilala ang lalaki. Naging palagin ang kanyang loob. Nang kumalam ang kanyang sikmura ay hindi na siya nahiyang magbiro. Nagugutom na ako, Rafael. Dinala mo ba ako rito para gutumin? Ako hindi. Hindi pa nga pala tayo naghahapunan. Napapakamot sa ulong sabi ni Rafael. Sandali lang at magluluto ako. Nang humango si Rafael papasok sa kusina ay sumunod si Monica. Tulungan na kitang magluto, Rafael. Nagpresenta si Monica. May isda at karne sa freezer pero masyado nang ma-frozen. Matatagalan pa yun bago mapalambot. Kaya, nagkasundo ang dalawa na corned beef na lamang ang iulam nila sa bagong lutong kanin. Matapat na nangako si Rafael kay Monica habang sila'y kumakain. Ibabalik din kita sa iyong pinagmulan anumang oras sa gustuhin mo, Monica. Nahihiya tuloy ako ngayon at nag-aalala na baka kung anong isipin ng nobyo mo na ginawa ko sa iyo sa pagkidnap ko sa iyo. Ipapaliwanag ko kay Ray ang kaso mo. Siguro na may mauunawaan niya ako, Rafael. Matapos kumain at mailigpit ang mga pinagkainan, ay sinamahan na ni Rafael si Monica sa kanyang magiging silid para makapagpahinga. Sa silid na to, tumutuloy si Rizalina kapag nagbabakasyon dito. May mga damit din siya dyan, Monica. Pwede mong gamitin. Salamat, Rafael. Namapag-isa na siya sa silid. Naghalungkat si Monica sa namataang aparador. Kumuha ng damit na pwedeng ipangtulog. Manipis yun dahil gusto niyang maging presko ang kanyang pagtulog. Isinuot tapos ay hindi makapaniwalang nagpaikot-ikot siya sa harap ng life-size na salamin. Di yata't magkasing katawan pa kami ni Rizalina. Bulong ni Monica sa kanyang sarili. Di siya napapangiti ng mahigana. Iniisip niya kung anong pakiramdam ng isang kidnap victim pero hindi niya ma-feel. Ang nararamdaman niya ay isa siyang espesyal na panauhin sa bahay bakasyonan ni Rafael. Bukas, bulong niya sa sarili. Bago siya magpahatid pa uwi kay Rafael, yayayain muna niya ang binata na mamangka at maligo sa dagat. Matagalan niyang kinasasabi ka na gawin iyon pero walang pagkakataon si Ray na siya ay samahan dahil sa dami ng trabaho nito. Mahimbing na kinatulugan ni Monica ang isiping iyon. Maaga nagising si Monica kinabukasan. Kaagad na nagtungong sa kusina at nagluto. Kaya handang-handa ng almusal na magising si Rafael na tangkang-taka naman. Wow! Ang sarap! Napapalatak na sabi ni Rafael habang nakatingin sa umuusok pang kape. Sinangag na kanin, fried eggs, ham at sausages. Noon kapag may hihilingin sa akin si Rizalina, ang aga rin niya gumising at magluto. Pagkukwento ni Rafael habang namumuwalyang kumakain. May hihilingin din kasi ako sa iyo, Rafael eh. Ano? Gusto ko maligo at mamangkas sa dagat. Samahan mo ko? Areglado. Di lang maliligo tayo at mamamangka. Mamimingwid din tayo ng malalaking isda para ayos ang tanghalian natin mamaya. Matapos kumain, habang naghahanda si Monica ng babauning pagkain, ay bangkang demotor naman ang gagamitin nila sa pagpalaot ang inaasikaso ni Rafael. Iginayak din niya ang paborito nitong scuba diving equipments. Nakaredy na ang lahat, tayo na Monica. Yakag ni Rafael sa dalaga. Kasing tahimik ni Rafael ang dagat na magsimulang pumalaot ang dalawa. Ang saya-saya mo kanina ngayon, bakit bigla ka naging parang Biyernes Santo? Bakit ba Rafael? Puna ni Monica sa binata.
Kinakabahan kasi ako, Monica eh. Bakit? Ang dagat na tong umagaw sa akin kay Rizalina. At hindi ko alam kung paano magpapaliwanag sa nobyo mo kung pati ikaw mawawala. Sus, bakit naman mangyayari sa akin ang nangyari kay Rizalina? Iba siya at iba ako kaya ibang kapalaran naghihintay sa akin ni Rafael. Pangangatwiran ni Monica sa binata. Nakarating sila sa laot. Dito na lang tayo, Monica, marami na tayong mahuhuling isda rito. Sigurado ka? Siyempre naman. Kung sa libro na may isda, sa lugar na to pa ba naman mawawalan? Pagbibiro naman ni Rafael. Loko mo, kapag wala akong nahuli rito ikaw ang iihawin ko mamaya. Ganting biro naman ng dalaga. Tinuruan ni Rafael na maglagay ng pain sa kanyang bigwit si Monica. Tapos inihagis ang PC sa tubig. Hindi pinatatagalan naramdaman ni Monica ang may humihila na sa kanyang bingwit mula sa ilalim ng tubig. Rafael! Gulat na baling ni Monica sa binata. May huli ka na, Monica? Hilahin mo na ang bingwit mo. Napasigaw sa galak si Monica nang itaas ang kanyang bingwit. Ang laki! Sanay nang mamingwit si Monica nang tumayo si Rafael. Ikinabit sa katawan ang oxygen tank, flipper shoes sa mga paa at face mask sa mukha. Anong gagawin mo, Rafael? Maninisid ako ng perlas at ibibigay ko sa iyo bilang souvenir. Lumundag na sa tubig si Rafael. Mag-ingat ka, Rafael! Pahabol na paalala ni Monica. Habang wala si Rafael, nagpakalibang naman sa pamimingwit si Monica. Pero marami na siyang huli at hapon na hindi pa rin umaahon sa tubig si Rafael. Nagsimula na siyang mag-alala, lalo na nang magsimulang umihip ang malakas na hangin na naging sanhi ng paglaki ng mga alon. Palaki ng palaki at hindi malaman ni Monica ang gagawin nang siklot-sikluti ng malaking alon ang sinasakyan ng bangka. Rafael, umahon ka na. Umiiyak na sigaw ni Monica. Nilamon lang na malakas na hangin ang kanyang panawagan at lalo siyang sinigalahan ng matinding takot nang matanawan ng isang dambuhalang alon na papalapit. Dadambahan siya ng dambuhalang alon. Dadaganan, sasaklutin. Rafael! Ang nagpapasaklolo niyang sigaw. Malalakas ang yugyog sa mga balikat ang pumukaw sa malakas sa pagpalahaw ni Monica. Anong... Nananaginip ka, Monica? Anyong takot na takot kang sumisigaw habang tinatawag ang aking pangalan kaya ginising kita. Paliwanag ni Rafael. Rafael? Umihikbing sabi ni Monica. Bakit? Ang sama ng napanaginipan ko. Namangkaraw tayo sa dagat. Ako raw namingwit ng isda habang ikaw naman naninisid ng perlas. Hindi ka na raw lumitaw sa tubig at ako naman dinamba ng dambuhalang alon. Gilala sa gilala si Rafael sa napanaginipan ni Monica. Monica? Bakit, Rafael? Ang iyong napanaginipan? Ano? Ganyan-ganyan ang pangyayari naging dahilan ng pagkakahiwalay namin ni Rizalina. Paliwanag ng binata. Ano? Ang dagat ang dahilan ng pagkakalayo namin ng aking minamahal. Ulit ni Rafael. Hindi na dinalaw ng antok si Monica nang muling mapag-isa. Nahihiwagaan na siya sa takbo ng mga pangyayaring nagaganap sa buhay niya. Unay kung bakit kamukhang-kamukha niya si Rizalina. Pangalaway kung bakit parang sinukat sa kanyang katawan ng damit ng una. At pangatloy kung bakit pati panaginip niya tumutugma sa totoong naganap sa buhay ni Rizalina at Rafael. Gusto tuloy niyang isipin na siya ay si Rizalina ay iisa. Pero imposible dahil ngayon lang niya nakita at nakilala si Rafael. Ni kapiraso ay wala siyang natatandaan sa babaeng kamukha niya. Dahil hindi nakatulog, maagang bumangon at lumabas ang silid si Monica. Nagpa siyang pumunta na sa kusina para magluto ng maaalmusal ni Rafael. Nagulat sila nang matuklas ang naroroon ang binata at nagluluto na. Gusto mo ng kape? Gagawa kita. Paunang salita sa kanya ng binata. Ako na lang, Rafael. Humagilap ng tasa si Monica at kumuha ng mainit na tubig mula sa airpot. Ang aga mo yatang nagising, sabi ni Monica kay Rafael habang nagtitimpla ng sariling kape. Gusto ko kasing makapag-almusal tayo kaagad dahil maaga tayong babiyahe, Monica. Ihahatid mo na ba ako sa Maynila? Hindi pa. Kung ganun saan tayo pupunta? Takang tanong ni Monica. Sa baryo ni Rizalina sa kanyang mga magulang. Walang gatol na sabi ni Rafael. Napamulagad si Monica sa sinabi ni Rafael. Hindi niya maisip ang kahalagahan ng gawaing
pagdadala sa kanyang binata sa mga magulang ng babaeng kamukha niya. Nagpaliwanag si Rafael. May pangako kasi ako sa may sakit niyang ina na kung matatagpuan ko si Rizalina, ihahatid ko siya sa kanya. Pero hindi naman ako si Rizalina. May pagtutol sa tinig na nasabi ni Monica. Nakikiusap ako sa iyo na magkunwari kang si Rizalina, Monica. Malaking bagay para sa malubha niyang ina ang makitang buhay at ligtas ang kanyang anak. Sa parang iyon baka makaligtas pa siya sa malubha niyang karamdaman. Sandali nag-isip si Monica. Sa bandang huli naisip niyang kung makakatulong sa halip na makasama ang gagawing pagkukunwari. Bakit siya magdadamot? Pumapayag na ako sa gusto mong mangyari, Rafael. Salamat, Monica. Tuwang nasabi ni Rafael. Pagkatapos mag-almusal ay gumayak na ang dalawa. Damit mismo ni Rizalina na kilala ng mga magulang ang ipinasuot ni Rafael para makumpleto ang drama na kanilang gagawin. Kung hindi lang may sakit kamong kanyang ina, hindi ako papayag na magkunwaring si Rizalina, Rafael. Iuuna ko ng pasasalamat sa gagawin mo, Monica. At pangako, oras sa matapos tayo sa misyong to ay ihahatid na kita pabalik sa Maynila. Tayo na't nang makabalik tayo kagad. Pagyayaya ni Monica. Lumakad na ang dalawa. Liblib na lugar ang bayo ni Rizalina pero hindi masasabing huli na sa takbo ng panahon. May transportasyon na nagyayaot palabas sa papasok na lugar na iyon. May napatunayan si Monica habang pasulong sila sa pusod ng baryo ni Rizalina. Popular ang dalaga sa lugar na iyon dahil bawat makakita sa kanya ay ngumingiti at kumakaway sa pag-aakalang siya nga si Rizalina. Gumanti ng ngiti at kaway si Monica bilang pagbibigay. Mula kasi sa nayong iyon, si Rizalina kaya siya sikat, paliwanag naman ni Rafael. Hindi nagtagal abot tanaw na nila ang bahay ni Rizalina. Malaki at konkreto kahit luma. Hindi nila naiwasang magtaka sa nakikita habang papalapit. Bakit maraming tao sa kanila, Rafael? Hindi ko din alam malalaman natin pagsapit natin doon, Monica. Pumaparada pa lamang ang kotse ni Rafael sa tapat ng bahay ay umuumpok-umpok na naglipatan ng mga taong nakakita kay Monica. Iba't iba ang kanilang reaksyon. May nagtataka, may nananabik at may mukhang nalulungkot. Patay mali siyang nginitian lamang sila ni Monica. Anak! Sabik na tawag ng isang matandang lalaking hangos na pababa sa hagdanan ng bahay. Siya ang ama ni Rizalina. Bulong ni Rafael kay Monica. Nahuli ka na ng dating anak. Iniwan na tayo ng iyong ina. Malungkot na sabi ng lalaki kay Monica nang makalapit. Hindi malaman ni Monica ang gagawin. Ngayong wala na palang ina ni Rizalina na gusto niyang tulungan. Hindi niya maisip kung itutuloy pa ang pagkukunwari na siya si Rizalina. Nagpapasaklolong tumingin siya kay Rafael. Nakakaunawa naman na marahang inakbayan ng binata ang matanda. Dahan-dahang inilayo at tinala sa isang sulok at doon masinsinang kinausap. Malungkot na napagtungo-tango na lamang ang matanda at pagkatapos ng pag-uusap nila ni Rafael, lumakad na pabalik ang dalawa kay Monica. Kamukhang kamukha mo talaga ang anak ko, iha. Napapailing na sabi ng matanda kay Monica. Napagkamalan tuloy kita na ikaw ang aking anak na nawala. Sayang, sa pagyaon ng aking asawa, hindi sana malulubos ang kanyang kalungkutan kung ikaw ay nakita. Kung ikaw nga ang aking anak. Kawawa naman sila. Bulala si Monica habang nagbabiyahe na silang pabalik ni Rafael. Talagang kawawa. Ayon naman ni Rafael. Kung bakit kasi huli na nang kidnapin mo ko. Di sana na paligaya ko ang ina ni Rizalina sa pagpapakilalang ako ay siya bago pumanaw ang matanda. Paninisi naman ni Monica kay Rafael. At ako pa ngayon ang naging masama. Napapailing at natatawang baling ni Rafael sa dalaga. Samantalang noon galit na galit ka sa akin dahil sa ginawa kong kapangahasan. Hindi na ako nagagalit sa iyo ngayong alam ko na ang dahilan kung bakit nagawa mo yun, Rafael. Talaga? Ang kulit mo, nakairap na sagot ni Monica. Naputol ang kulitan ng dalawa dahil sa biglaang angil ng sirenang mobile na gumaagaw sa kanilang atensyon. Police mobile ang natarwan nilang pasalubong sa kanila. May kasunod pa tong dalawang sasakyan, kotse at honor type na jeep. Nanlaki ang mga mata ng dalawa nang makilala ang dalawang sasakyan na nahuhuli. Ang kotse ay kay Ray na nobyo ni Monica
at ang honor type na jeep naman ay sa mga mato na kanyang alalay. Paharang na huminto ang mga sasakyan sa daraanan ng kotse ni Rafael. Hawak ang mga baril na mabilis na umibes ang naunang mga pulis at tinutukan si Rafael. Dinadakip ka namin sa salang pangingidnap. Makapangyarihang sabi ng mga namumuno ng mga pulis. Kinabahak-kabahan na napatingin si Monica kay Rafael. Tahimik naman na bumabato sa kanyang kotse para harapin ang mga dumarakip. Pero bago siya napusasa ng mga pulis ay mabilis na humadlang si Ray. Sa akin siya may utang kaya sa akin siya dapat na managot. Galit na sigaw ni Ray. Wala nagawa ang mga pulis ang tutukan sila ng baril ng mga alalay ni Ray. Si Rafael naman ang galit na tinutukan ng 45 caliber ni Ray. Hayop ka! Akala mo siguro hindi ka matutuntun kung saan ka naglulungga. Pagsisisihan mo na ang mahal ko ang napili mong agawin. Hindi ko siya inagaw sa'yo. May hinahong paliwanag naman ni Rafael. At wala akong masamang ginawa sa kanya. Katunayan, pabalik na kami para isoli siya sa'yo. Lokohin mong lelang mo. Sa ginawa mo, hindi kita mapapatawad na hayop ka. Nagngangalaiti sa galit na sabi ni Ray. Huwag Ray, wala siyang kasalanan. Takot na sansala naman ni Monica sa nobyo habang papalapit at anyong aawat. Parang walang narinig si Ray. Puot na kinalabit pa rin ang gatilyo ng hawak na baril. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok. Nagimbal ang lahat ng si Monica. Ang tamaan dahil biglang iniharang ang katawan sa landas sa mga balang patungo sana kay Rafael. Kasabay ng pagbagsak ni Monica, humampas sa matigas na lupa ang kanyang ulo. Monica! Halos panabay na gimbal na sigaw ni na Rafael at Ray. Kahit sa ospital basta't malapit, doon balak na isugod ni Rafael ang agaw buhay ng si Monica. Kasama niya sa kotse at siyang umaalali kay Monica ang gimbal niyang nobyo na si Ray na siya ring aksidenteng nakabaril. Hindi nito malaman kung paano sisisihin ang sarili sa naggawa. Pero walang halaga sa kanya ngayon kundi ang mailigtas sa kamatayan ng nobya. Bilisan mo ba pare? Baka hindi na umabot ng buhay si Monica sa ospital. Tarantang sabi ni Ray kay Rafael. Isinagad ni Rafael ang tapak sa silinyador ng kotse dahil sa sinabi ni Ray. At halos lumipad na to sa sobrang bilis. Paragasang ipinasok ni Rafael ang kanyang kotse sa compound ng isang ospital na hindi na niya inalam ang pangalan. Pasagit-sit na nagpreno sa harap nito. Emergency to, tulungan niyo kami! Madali! Sigaw ni Rafael habang mabilis ang pababa sa kotse. Mabilis naman nag-responde ang mga attendants ng ospital na laging handa sa ganitong pagkakataon. Isinakay sa stretcher ang walang mali na si Monica at mabilis ay isinugod sa emergency room. Kasunod nila si Rafael at Ray. Naiwan ang dalawa sa labas ang pintuan ng emergency room. Balakad-lakad, parehong mukhang nag-aalala. Paminsan-minsan ay nagkakatama ang kanilang mga mata pero hindi mababakas doon ang personal na damdamin nila sa isa't isa. Ang naroro ay matinding pag-aalala sa kalagayan ni Monica. Panabay na napatingin sila sa pintuan ng emergency room nang biglang lumabas ang doktor na titingin sa sugat ni Monica. Malaking problema to. Pawis ang sabi ng doktor. Bakit, Dok? Halos panabay na tanong ng dalawa. The patient is fast losing her blood. Wala pa naman siyang katipon na blood sa blood bank ng ospital na to. Paliwanag ng doktor. Sana'y may dugong ka tulad niya sa ibang blood bank. At kung wala sana'y makakuha kagad tayo ng donor kundi mahirapan kami iligtas ang buhay ng pasyente. Ano po bang type ng dugo ni Monica, Dok? Tanong ni Rafael. Type AB. Ganyan ang tipo ng dugo ko, Dok. Bulalas ni Rafael. Huwag na tayo mag-aksepa ng panahon. Sa akin mo na kunin ang dugong isasalin sa kanyang katawan. Good. Nasisiyang, sabi ng doktor. Pinasunod ng doktor si Rafael sa isang bakanteng silid at doon kinuhanan ng dugong isasalin sa katawan ni Monica. Patingin-tingin lamang si Ray. Unti-unti napapalitan ng paghanga ang galit sa lalaking muntik na niyang mapatay. Matapos makuha ang kailangan dugo, mabilis ang lumabas ang silid ng doktor para simulan na ang operasyon ni Monica. Noon na may nilapitan ni Ray si Rafael na anyong nanghihina pa saka kinahihiga ang kama dahil sa dami ng dugong nawala. Tinapik niya ito sa balikat. Salamat pare, dahil sa ginawa may kakalimutan ko nang may atraso ka sa akin. Sabi ni Ray. Hindi mahalaga sa akin ang anuman ang atraso ko sa iyo pare. Ang mahalaga sa akin matulungan si Monica
sa abot ng aking makakaya dahil sa ginawa niyang pagsagip sa aking buhay. Hindi na nagsalita pa si Ray. Tumahimik na lamang. Ganon din si Rafael. Kapwa nila naiisip na sa kalagayan ni Monica sa halip na magtalo, ang kailangan nila ay magtulungan. Magkasabay na napatayo sina Rafael at Ray mula sa kinaupuan sa labas ng operating room. Nang bumukas ang pintuan niyon at lumabas ang doktor na umopera kay Monica. Anyong pagod ito at pawisan. Kumusta na po siya? Halos panabay na tanong ng dalawa sa lumabas sa doktor. Ligtas na ang pasyente pero hindi pa pwedeng kausapin. Nakangiting sabi ng doktor. Maswerte siya dahil hindi nahagip ang puso niya ng balang naglagos sa kanyang katawan. Galak na nagkatinginan ng dalawa at masayang nag-high five dahil sa nalaman. Mula sa operating room ay pinalipat ni Ray si Monica sa isang air-conditioned room na kompleto sa mga kasangkapan. Gusto niyang maging maaliwalas ang kalagayan ni Monica hanggang sa kanyang paggaling. Damang-dama naman ni Rafael ang pagmamahal ni Ray kay Monica. Gusto tuloy niyang sisihin ang sarili dahil hindi sana ito mapapahamak kundi dahil sa ginawa niyang pagkidnap sa dalaga. Nang maramdaman niya na kalabisan na siya sa silid na iyon, ipinasya na niyang lumabas. Nagulat siya nang buksan ang pintuan. May mga pulis na naghihintay sa labas. Ang mga pulis ang kasama ni Ray sa paghahanap sa kanila ni Monica at naging saksi sa naganap na barilan. Kailangan sumama kayo sa amin sa presinto upang magpaliwanag, sabi ng namumunong pulis. Ako na lamang ang sasama sa inyo para magpaliwanag. Pagpipresenta naman ni Rafael, kailangan si Ray ng pasyente sa kanyang tabi. Wala naman kayong pwedeng kasuhan dahil tsak na walang maghahabol. Naganap lamang ang problemang to dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pumayag ang mga pulis. Isinama nga si Rafael para magbigay liwanag sa naganap na pangyayari. Naiwan si Ray sa tabi ng walang malay pang si Monica, kasama ang isang doktor at nurse upang tumiyak sa kaligtasan ng nobya. Makalipas ang ilang oras, nagsimulang gumalaw si Monica. Unti-unti na itong nagkakamalay. Tuwang-tuwa si Ray nang magmulat ng mga mata ang dalaga. Kumusta ka na? Nakangiting bati ni Ray sa nagising na nobya. Kumunot ang noon ni Monica na parang nagtataka sa pagtataka rin ni Ray. Lalo na nang ito'y magsalita. Sino ka? At bakit ako naririto? Anong nangyari sa akin? Gulat na tanong ni Monica. Gulat na napatingin si Ray sa attending physician. Humihingi ng paliwanag sa naging reaksyon ni Monica. Si Monica ang unang binalingan ng doktor sa halip na si Ray. Narito ka sa loob ng ospital, iha. Naaksidente ka at makakasama pa sa iyo magsalita. Magpahinga ka muna, iha. Matapos paalalahanan ng doktor si Monica ay sinanyasan si Ray na sumunod sa kanya. Tumuloy sila sa kanyang opisina at doon niya kinausap ang binata. Masama ang naging epekto ng paghampas ng kanyang ulo nang bumagsak siya sa lupa. Pagsisimula ng doktor. Anong epekto, Dok? Nag-aalalang tanong ni Ray. Malakas ang kutob ko na nagkaroon siya ng amnesia. Ho? Sa sinapit ni Monica ay sinaklot ng pagkabahala si Ray. Kung totoong nagbago na ang takbo ng isip nito ay nangangahulugan iyon ng pagbabago ng kanyang damdamin. Paano pa ngayon matutuloy ang kanilang kasal? Panginoon, bakit mo hinayaang mangyari sa amin to? Buong pangingipuspos na bulong ni Ray sa sarili. Huwag mong pakadamdamin ang nangyari, iho. Sabi ng doktor habang nakahawak ang isang kamay sa balikat ni Ray. Kung totoo mga nagkaroon siya ng amnesia, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Magtiwala ka sa kakayahan ng medisina at tulong ng may kapal. May pag-asa pa rin siyang gumaling. Sana nga'y gumaling siya kaagad. Ang tanging nasabi lamang ni Ray. Takanta naman si Rafael ang dumating. Matapos malaman nagkamali na si Monica. Pero ang lungkot-lungkot naman ni Ray. Nakatayo to sa labas ng silid ni Monica. Tingin niya ay parang biglang nagkaroon ito ng napakalaking problema. Bakit, Ray? Gulat niyang tanong. Huminga muna ng malalim si Ray bago sumagot. Nagkaroon ng amnesia si Monica, Rafael. Hindi na niya ako kilala. Malungkot na sabi ni Ray. Hindi makapaniwala si Rafael sa nalaman at para makatsak ay humahango siyang pumasok sa silid ni Monica habang kasunod niya si Ray. Kung totoo nagka-amnesia si Monica, inaasahan ni Rafael na hindi na rin siya kilala ng dalaga. Pero sa kanyang pagtatakay, malinaw siyang natandaan ng dalaga. Salamat at dumating ka, Rafael. Mangiyak-ngiyak sa tuwang sabi nito. Monica? Gulat na sambit ni Rafael. Anong Monica?
Gulat naman ang sambit ng dalaga. Hindi Monica ang pangalan ko. Ako si Rizalina. Ang nobya mo Rafael, nakalimot ka na ba? Napatanga si Rafael sa narinig pero nagdiwang ang kanyang kalooban. Maliwanag na nagkaroon nga ng amnesia ang dalaga pero sa nakaraang panahon. At ang pangyayaring naganap ngayon ay ang pagbabalik niya sa dating sarili. Kahulugan ay magaling na siya sa sakit na iyon. Mabilis sinilapitan at anyong yayakapin sana ni Rafael si Rizalina. Pero hindi na ituloy nang mapansin ang malungkot na si Ray. Para tong namatayan. Dama niya ang paghihirap ng loob nito pero wala siyang maisip kung paano to dadamayan. Sa pagkakataong iyon, pinansin ni Rizalina si Ray. Sino ba siya? Tanong ni Rizalina kay Rafael habang ang mga matay nakatutok kay Ray. Napamaang si Rafael sa tanong na iyon at hindi malaman ang isasagot. Napatingin siya kay Ray. Tahimik lamang si Ray pero hindi maikakaila ang dinaranan sa sakit ng kalooban. Ang sakit ng pagtatatwa kahit alam niyang hindi sinasadya ng dalaga ay hindi niya kayang indain. Kung magtatagal pa siya sa silid na iyon, kahit lalaki siya, baka hindi niya mapigilan ng maiyak sa sama ng loob. Mabilis ang lumabas ang silid si Ray at susundan sana to ni Rafael pero pinigilan siya ni Rizalina. Pabayaan mo na siyang umalis. Huwag mo kong iwan Rafael. Marami tayong dapat na pag-usapan. At nagpaubaya ang binata. Gulong isip ni Ray habang sakay ng kanyang kotse pabalik sa sariling tahanan. Hindi alam ang gagawin. Naganap na ang lihim niyang kinatatakutan. Ang lihim na pinagkatago-tago niya sa lahat lalo na kay Monica. Ang pagliligaw sa kaisipan nito ay masumpungan ng tunay na katauhan. Matapos siya itong matagpuan na walang ulirat na nakadapa sa dalampasigan ng kanilang beach resort. Unay awa ang naramdaman niya sa dalaga pero nagganap itong mapagmasdan. Nadagdagan iyon ang paghanga. Sa harap ng kagandahang iyon lamang pumintig ng mabilis sa kanyang puso. Tsak niya na ang dahilan niyon pag-ibig. Umiibig siya sa babae ngayon lang nakita at hindi pa kilala. Dinala niya sa beach house ang walang malay ng kagandahang iyon. Pinagyaman, pero nalito siya na magkamali ito na walang natatandaan. Maliwanag na nagkaroon to ng sakit na amnesia at tiyak niya na ang pinag-uugatan noon, ang sugat sa kanyang ulo na maaaring naging bunga ng pagkakahampas sa matigas na bagay. Salip naman lumo ay lihim niyang kinatuwa ang nangyari sa dalaga at noon din niya sinimulang dayain ang dalaga. Binuhay niya to sa ibang katauhan. Sa pangalang Monica. Tinulungan niya itong gumaling, binigyan ng magandang buhay at hanggang sa mahulog ang loob nito sa kanya. Anong nangyari ang kanyang plano na maging kanya ang dalaga? Nagkaganon naman ay hindi niya pinagsamantalahan ang kahinaan nito. Iginalang niya ang kawalang malay nito. Sinamba dahil mahal nga niya. Aniya, gagalawin lamang niya ang dalaga kapag kasal na sila. Pero totoo nga palang mahirap maghangad ng hindi sariling pag-aari. Nakakarma. At yun ang nangyari sa kanya. Hindi ba't ang sarili rin niyang kapusukan ang nagpabalik sa tunay na katauhan ng dalaga? Nang barilin niya si Rafael, pero ang dalaga naman ang tinamaan ng iharang nito ang katawan sa landas ng mga bala. Ngayon hindi niya malaman kung dapat sisihin ang sarili sa ginawa dahil mawawala na sa kanya ang dalaga nang hindi niya napakinabangan. Pero wala siyang madamang panghihinayang. Ang nararamdaman niya ay pangingilabot sa pangyayari kung hindi niya naiwasan ang gawa ng hindi tama ang kawalang malay ng dalaga. Hindi niya maisip kung ano ang magiging ayos ng sarili sa gagawing paggarap sa galit ni Rafael at ni Rizalina mismo. Oras na mabalik na to sa dating sarili. Gaya ngayon. At least, sa hindi mo pakikialam kay Rizalina, may pagmamalaki ka pa sa iyong sarili, Ray. Sabi ng isang kaibigan na napaghingahan niya ng kanyang problema. Lilitaw kang kahanga-hanga sa hindi mo pagsasamantala sa kanyang kahinaan. Tahimik lamang si Ray. Lihim na nakokonsensya. Dahil ano pa ba ang may itatawag sa paghahangad niya sa kawalang malay ni Rizalina kundi pagsasamantala? Pero naghangad man siya ng ganun kay Rizalina, yun ay dahil sa pag-ibig. Pag-ibig na tinuturing niyang walang kapantay para sa dalaga. Sa ospital, abala pa rin sa pag-iisip si Rafael. Ngayong napatunayan niyang si Monica pala'y si Rizalina, na mahal niya at siya pala ang dapat na mag-akusa ng mga agaw kay Ray. Hindi pala siyang dapat na akusahin kundi si Ray dahil siya pala naghahangad na umagaw sa kanyang mahal.
Pero hindi niya mabigyan ng katwiran ng sarili na mapuot kay Ray. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na niya natagpo ang buhay pa si Rizalina. Ang mas tama na naisip niyang gawin, maging civil sa muling pagtatagpo nila ni Ray. Ang pasalamatan to sa halip na kapuotan. At dasal niya na sana matuto rin tong tumanggap ng katuwiran, ng kabiguan. Rafael, pukaw ni Rizalina sa malalim na pag-iisip ng binata. Ano yung Rizalina? Gulat na baling naman ni Rafael sa dalaga. Ang lalaki na narito kanina at gusto mong sundan ng umalis, sino ba siya? Ngayong magaling na si Rizalina. Naisip na Rafael na sabihin na sa dalaga ang buong katotohanan. Ang naging kaugnayan nito sa buhay ni Ray sa panahon ng kanyang walang malay. Siya si Ray. Pagsisimulaan ni Rafael. Siya ang tumulong at kumupkup sa iyo nang matagpuan kanya na may sakit na amnesia. Ako? Nagkaroon ng amnesia? Gulat na sambit ng dalaga. Yan ang katotohanan, Rizalina. At yan rin ang dahilan kung bakit nagkahiwalay tayong dalawa. Saglit na natigilan si Rizalina at anyong kinakapa sa isip ang nakaraan. At nagbalik sa anyo ang gunitang nasa gitna sila ng dagat ni Rafael. Masayang namamangka habang namimingwit. Naiwan siya nagsosolo sa bangka nang lumundag sa tubig si Rafael. Hindi na sila muli pa nakita ng nobyo nang dambayin siya ng tambuhalang alon. At sa pangyayaring iyon ay natapos ang daloy ng kanyang gunita. Wala na siyang matandaan at magising siya na ngayon na walang kamalayan na sumusunod sa naganap sa kanyang buhay. Kung gayon, siya ang sumagip sa akin sa pagkalunod, Rafael? Oo, Rizalina. Pero bakit parang masama ang loob niya nang umalis? Nasaktan kasi ang damdamin niya. Nasaktan? Bakit? Natuklasan na kasi niya ang ugnay nating dalawa. Ipagpalagay na natuklasan niya ang ating relasyon, pero bakit kailangang ipagdamdam niya ang mga nangyaring yun? Rizalina, marami ng pangyayari ang naganap sa buhay mo nang lingid sa iyong kaalaman. Halimbawa ano, Rafael? Naguguluhan tanong ni Rizalina. Si Ray ang nobyo mo sa pangalawa mong katauhan at nakatakda sa ng mapangasawa. Kung hindi aksidenteng nabalik ka sa dating kaisipan. Ano? Yan ang totoo, Rizalina. At kung hindi kita nakita, tsak na mababalik ka sa iyong kamalaya na asawa mo na siya. Oh my God! Maging si Rizalina ay nabigla sa nalaman. Pero tulad ni Rafael ay naging makatwiran ng dalaga. Salip na magalit ay awa ang naramdaman para kay Ray. Kawawa naman siya. Paano niya maipapaliwanag sa lahat na hindi na matutuloy ang aming kasal? Dahil hindi na ako ang babaeng nagmamahal sa kanya. Malalampasan din niya ang problemang to, Rizalina. Tulad ng kung paano ko napagtagumpayan ang paghahanap ko sa iyo ng walang katiyakan. Gusto ko siyang makita at makausap. Babalik pa kaya siya rito, Rafael? Sana, Rizalina, sana. Ang pinakaasam ng dalawa ay naganap at sa sumunod na araw ay nagbalik sa ospital si Ray. Bakas pa rin sa kaanyuan nito ang kalungkutan pero mukhang kontrolado na ang sarili. Nasa pagkilos sa nito ang katatagan. Gusto kong humingi ng paumanhin. Pagsisimula ni Ray. Wala kang dapat na ihingi ng paumanhin. Pagtutol naman ni Rafael. Pero sapat na ang pinakita mong pagkamaginoo para maintindihan ka namin, Ray. Kung kayo maraming salamat sa inyong pangunawa. The feeling is mutual, Ray. May dapat rin kami ipagpasalamat sa iyo. Ang ginawa mong pagsagip sa buhay ni Rizalina. Maigpit na nagkamay ang dalawang lalaki, tanda ng pagkakaunawaan. Huwag ka sanang mawawala sa araw ng aming kasal, Ray. Wika ni Rafael. Darating ako. Pasabihan na lang ninyo ako kung kailan at kung saan. Nakangiting sabi ni Ray. Kauna-unahan ka naming padadalhan ng imbitasyon, Ray. Maaasahan mo yan. Nakangiting sabad naman ni Rizalina. Bago tuloy ang lumabas ang silid, ay sandaling lumingon muna si Ray sa magkasintahan. Sa nakikita niyang kaligayahan ng dalawa, maligaya na rin siya. Dama niya na higit pala sa personal na ligaya, ang sarap na makapagpaligaya ng babaeng minsay, nagpaligaya rin sa kaniya. Sa inyo ang kasalukuyan, pero sa akin naman ang bukas. Liligaya rin ako, oras sa matagpuan ko na ang babaeng itinakda sa akin ng kapalaran. Usal ni Ray, habang papalayo. Wakas. At dito po nagtatapos
ang kwento ng pag-ibig ni na Rafael at Rizalina. Nawa kayo nag-enjoy at na in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.